isang bahay. Ipagpapatuloy natin yung tungkol sa helmet. So sir, may dadagdag ka pa ba tungkol sa dagdag kaalaman para sa ating mga taga-subaybay? Gusto lang po natin idagdag na pinapatupad itong National Helmet Law hindi lamang para maging kumpleto ang forma ng ating riders. Number one pong purpose nito ay mailigtas yung ating mga kababayang riders sapagkat batay po sa datos ay libo-libong Pilipino na didisgrasya sa motorsiklo bawat taon. Napakahalaga po ng helmet. Naniniwala po ba kay sir na actually sir, ito yung aking madalas na sinasabi sa mga rider, no? Na walang ibang magsasalba ng buhay mo kundi ang edukasyon. Eksakto po, sir. Tama po. Dahil po yun ay kailangan na alam mo kung ano yung para ligtas sa sarili mo, no? Alam mo yung mga kagamitan na dapat mo suotin para maligtas ka, and kailangan alam mo yung skills mo, dapat naaakma bago ka humawak ng motor. Sir, nabanggit ninyo yung edukasyon. Ano po? Sa larangan ng pagmamotorsiklo, number one po, edukasyon. Tama. Ngayon, hindi naman po natin may alis na may mga kapatid tayong motorcycle riders na sabihin natin pasaway. Doon naman po papasok yung enforcement. Kumbaga, sa ayaw at sa gusto mo, kailangan sumunod ka. Dahil ang gusto ng gobyerno, ang gusto ng pamahalaan ay mailigtas ang buhay po ng riders. Patuloy natin painitin ang ating mga tanong. I think merong mas magandang tanong si Rodman, sir, para sa inyo, sir. Sir, ito na po. Sigurado maraming mga nagsusumusubaybay dito sa arangkada na no plate, no travel policy. Napakainit ng topic na yan kasi sorry to mention, sir, pero minsan nalulungkot yung mga iba namin, mga kasamang rider. Ano ba talaga, sir? No registration, no travel? O no plate talaga o no travel policy? Gusto po nating linawin, yung pong no plate na travel na ipinapatupad ay may direktang relasyon yan doon sa rehistro ng motorsiklo. At gusto po nating linawin sa ating mga kababayan na yung pong no plate, no travel, matagal na pinatutupad yan. Ano po? At napakabuti naman ng Land Transportation Office dahil doon sa pagka-delay ng plaka, nagkameron po sila ng kautusan sa lahat ng enforcers ng LTO at deputized agent ng LTO na lahat ng bagong sasakyan na walang plaka pero nakarehistro sa LTO ay hindi dapat hulihin sa violation ng no plate, no travel. At ito po ay ang katunayan nito na siya ay nakarehistro kung siya po ay may presenta na official receipt at saka certificate of registration. ORCR. Okay, Yes, sir. ma'am. ORCR. Sir, okay, ganito, sir. Medyo umiinit tayo. Ito naman, sir. Do you give leeway kung sakali manguhuli kayo at ang dala lang ng tao yung proof of purchase o yung sinasabi natin na yung OR na nabili niya yung motor, waiting pending the approval ng ORCR, yung papers mismo? Sir, alam niyo po, kung pag-uusapan ay batas, walang sino man pwedeng magsabi na pwede na yan. So dapat po stick tayo sa batas na kung wala pong ORCR ang isang sasakyan, halimbawa po kayo ay buyer ng motorsiklo, ito man ay installment or cash, ang tama po talagang mangyari yan bago ibigay sa iyo yung motorsiklo, mayroon ng ORNCR. Nakarehistro na po. So hindi mo talaga pwedeng gamitin ng motor not unless otherwise wala pa talaga yung ORCR, sir. Malinaw po yung ipinag-uutos dun sa no plate, no travel policy. Na kung wala kang plaka, pero ikaw ay rehistrado sa LTO, wala ka pong problema. Kahit proof of purchase lang yung Hindi po. Walang batas po na nagsasabi. So, sir, idagdag na rin po natin. Ano po ba pag kunyari nahuli ang isang motor na walang rehistro? Kasi pagkakaalam namin, merong kaukulang penalty po. Ano po bang... Sir, unang-una kapag ikaw ay nahuli na ang violation may hindi nakarehistro ang iyong motorsiklo, yes po, ito po ay impoundable. Ano po? At impoundable po ito kung yung iyong motorsiklo halimbawa po ay dating nakarehistro na, pero mahigit isang buwan ang hindi nakarehistro, ito po ay impoundable. And as a whole po, pagka hindi registered ang iyong motorsiklo o hindi nakarehistro, ang multa po dito ay 10,000. Laki At sa kaso po ng mga kababayan nating bumibili ng bagong motorsiklo, kapag ka po sila ay walang OR at CR, wala pong maitutulong sa inyo ang binilihan ninyo ng motorsiklo.
paano So, naman, sir? hugas kamay na to. Kumbaga, parang ganun. Definitely, wala po silang sasagutin sa iyong problema. Ito pa, napaka-intrigang tanong. Plaka. May cover. Bawal. Sir, bawal po yan. Kahit po clear, para daw po, ginagawa daw po yun ng mga riders para hindi daw po paglaruan o mabakbak yung sticker. Okay, Yes, ma'am. nananakaw yung ano. Mamalinaw po, hindi pinapayagan ng batas anumang bagay na pwedeng i-cover o makaapekto para doon sa plaka. Okay. Dapat po, plaka lamang at maayos ang pagkakalagay. Yan, ako malinaw yan Ang ha. pagkakaalam ko pang araw ngayon, yung mga sticker, hindi na daw basta mababakbak. Yung daw sinasabi Doon sa nila, bagong nilabas na plaka. sa bagong Oo. nilabas sa plaka. At doon sa bagong plaka, sir, alam ko rin na yung Yung tornilyo rivet. nun, Yung hindi rivet. rin pwedeng palitan. Opo, ang isang intention ng bagong design po ay hindi mo pwedeng bilihin kung saan lamang yung rivet Nuts. na tatanggalin mo Oh, or bolts and bolts nuts. and nuts. Bolts and nuts. Opo. Okay sir, maraming salamat sa pagsagot mo sa aming mga katanungan at maraming natutunan ng ating mga kasangbahay. Sir, any parting words para sa kanila? Sa ating pong mga kababayan na nanonood ngayong hapong to, lalong-lalo na po sa mga motorcycle riders, mag-ingat po tayong mabuti dahil para sa inyo pong kalaman, libo-libong Pilipino ang nadidisgrasya sa motorsiklo bawat taon. Yan po ay batay sa datos. Kaya tayo po ay hindi napapagod na mag-participate sa napakagandang advokasya na katulad nito. Maraming salamat po. Magbabalik po ang Arangkada na.